Good morning. This is Jomar Hilario. If you can hear me, type in the city where you are sitting on. Hi again. This is Jomar. If you can hear me, type the city where you're sitting on. Wherever your computer, your house is located. Give us a city. Thank you so much. There are so many new people here because I don't recognize your names. Most of the time, I've memorized everybody's name. Do you know that? But there's a lot of people. Welcome, new people. Anyway, we're ready. We're talking. We're gonna talk tonight to our guest, who is in. Guess where she is? She is in Singapore. Anne Gementiza. She's in Singapore. She's there. Okay. She's near the Singapore General Hospital. If you want to know, that's where she's working. Okay. So let's see if I can get the nervous girl here. And since Lynn Nafarete is very nervous, you really have to say, kaya mo yan, kaya mo yan. Type niyan, kaya mo yan, kaya mo yan. Okay? Because we are talking to people who are not professional speakers. We are really just talking to normal people lang. Okay? So, pakitype niyo, kaya mo yan, Lynn. Kaya mo yan, Lynn. Ganyan. So, I know a lot of things about Lynn because I asked her to fill up a questionnaire. I'm not gonna tell you. I will tell you that this is a very nice webinar tonight, and you will be surprised to see some personal insights about the OFW world from her. Okay? But before that, let me just explain something. Explain ko lang sandali ah. We're gonna interview an OFW tonight. She is a part-time virtual assistant. And tonight's webinar is called an AMA. Everybody type in AMA para you guys know kung anong pinasok-pasok nyo, di ba? I typically do not introduce myself in these webinars because it's not about me. The only thing you're gonna get from me is that I teach people how to work from home. That's it. I mean, yun ang ginagawa ko. I teach people how to work from home. And today, we're gonna interview somebody who's working from home. And the style of today is called an AMA. Okay, the AMA webinar goes like this. An AMA is an Ask Me Anything webinar. So this is literally Ask Me Anything. Now, you're not gonna ask me. You're gonna ask Lynn Nafarete tonight anything. So be nice to her because it's public. However, she cannot see you, but she can see your answers. So, Lynn, nandiyan ka ba? Can you hear us? Yes. Ayan, yan na, yan na. Relax lang, relax lang. Relax ka lang. Diyan ka muna. Okay? Okay? Okay. Explain ko lang sa kanila kung yung ama. Yan. Ask me anything. So, Ask Me Anything is a concept that came from the website called Reddit. The website Reddit came from the word I read it or binasa ko dyan. Okay? So the website called Reddit is an old website. In there, you will find one of the pioneers of the world of the internet. And Reddit has this gimmick wherein they get somebody famous. For example, kilala niyo ba si Morgan Freeman? Kilala niyo ba yon? Tapos they wanna ask Morgan Freeman anything. Right? Anything. Now, to do that, you normally need to get to know somebody na kilala si Morgan Freeman, right? Yung artista. So, ang ginagawa ng Reddit, they have this AMA section wherein they get in touch, Reddit people, they get in touch with with the organizers ng buhay ni Morgan Freeman, and they sponsor an Ask Me Anything. Yan. So I am Morgan Freeman. You can ask me anything. But usually Reddit is now being used by people to promote movies. Like look at that. I am Morgan Freeman. My new movie Oblivion is in theaters on April 19. So ginagawa nila 'yan ngayon sa loob ng Reddit, yung mga ama. One of the favorite amas here is yung ama ni Benedict Cumberbatch. Sorry kung hindi nyo kilala si Benedict Cumberbatch. Okay? Cumberbatch. So may ama din siya, Ask Me Anything. Yun. Hindi ko makita ang aking Benedict na ama. So hanapin natin dito. Ama Reddit. So they take celebrities. Now, there are sections in Reddit na hindi celebrities naman ang i-interview nila. Normal people lang na may na-achieve. So para tayong nagre-Reddit ngayon. Normal people who has achieved something and you're gonna ask
them anything you want. Clear ba ako? Okay lang kayo? Was that clear, guys? So, nag-disappear ang mga tao sa Google. Nag-crash yung Google na backup. Anyway, so this is the Benedict Cumberbatch na ama. This is official. It's really him. If you don't believe me, just read it kasi may proof dyan somewhere. Okay? So, for those of you who are not into being a VA, or those of you who understand that this is actually an internet marketing concept I'm teaching you, Reddit is another place where you can promote something. And we took the concept of the AMA from Reddit and we're doing it in a webinar. Okay? So, I hope you got that first piece of information. Kung hindi nyo alam ang Reddit, basahin nyo. Pag parang weird ang Reddit, hindi siya kasing friendly ng Facebook, congratulations, yan ang itsura ng internet nung hindi pa uso ang Facebook. Reddit is an old site. Okay. So, gets nyo na? Sa pakitype, gets ko na, move on. Yan, punta na tayo kay Lori. Okay, very good. So, also, think. Ano ba yan? Teka lang. So, tomorrow, before we go to Lori, tomorrow merong webinar ng umaga. This is designed specifically for those na OFW. Sa mga tao na sa Philippine time, 8 a.m., 8 p.m. yan sa New York. At yan ang time na sa bahay ka na kung ikaw ay call center na panggabi. Kung may kilala po kayo na gusto nung umalis, sukan-sukan na siya, pero wala pa siyang ginagawa sa pagiging call center na gabi, ang gagawin nyo ay sasabihin nyo sa kanya, attend kayo ng webinar ni Jomar bukas, 8 a.m. In-adjust na niya yung time para ma-interview natin ang ating Web Contest Specialist VA. Bukas ng umaga. Okay? Pakitype, bukas. Okay? Si Noemi daw ang, si Noemi ang interview natin bukas. Si Noemi. Bukas. Okay? So, bukas ng 8 ng umaga, we would love to see the call center people there because that's why we did it na umaga para sa kanila. Okay? Tingnan natin kung move na tayo. Meron pa ata akong ibang messages. Okay. I'm going to go to these messages later. Okay? But let's go to our interview na. Yes? Tapos babalikan ko na lang yung message. Para sa mga, ulitin ko lang para sa mga pagod sa call center, hindi kayo yun. Makakakilala nyo yun. We made that webinar para maka-interview naman sila ng somebody sa oras na malapit sila matulog. Okay, dokes? I hope you get that and I hope you communicate the idea to them. Ayan, umaga na ang webinar namin. Okay? Libreng webinar yan. Papuntahin nyo lang sa mastery group. Okay? So, let's go and talk to Lynn Nafarrete. Lynn, sabihin mo nga. Hello. Hi, Lynn. Anong kinain mo kanina for your dinner? Sinigang na salmon. Wow, sino nagluto? Ako. Okay, sinigang na salmon. Antindi talaga. So, sa tagal mo sa Singapore, ikaw ba ay na-in love ka ba sa pagkain ng Singapore? Hindi. Hindi siya na Kasi maaanghang. Mga kababayan, hindi kaya siya nagsinigang. Okay, i-prepare mo na yung slides mo, gagawin na kitang presenter, okay? Ready ka na? Okay. Yes. Teka lang, relax ka lang. Tatanungin pa kita. So, okay. Bago tayo mapadpad dyan sa kwento mo, uunahan ko na sa kayong lahat ha. Lynn, ilang countries na ang napuntahan mo sa tagal mong nagtatrabaho? About, I think 8. 8 countries na po. 8 countries. So, Lynn, okay lang ba sagutin mo itong tanong ko? Okay. True or false? Hindi, wag na lang true or false. Okay. Tama, true or false? Over 40 ka na ba? Years old? Yes. Okay.
pakisabi nga mga kababayan, ano ang possible age ni Lynn? Go! Yan, hulaan nyo. Actually, ang sagot, over 40. Gusto ko lang malaman kung kayo ay nakikinig. Ang sagot, over 40. Kung nakikinig kayo, natatype nyo. Okay? Oh, bilis. Okay? Gusto ko lang ano sa inyo na para magets nila na we're not talking to a 16-year-old here. Para clear. Okay, very good. Naintindihan nila. Let's go, let's go. Ano na, pwede ka nang mag-show my screen. Okay. Good morning, everyone. I'm Lynn, an OFW and a part-time social media VA. So, Lin, hindi namin kita screen mo. Pindutin mo hindi yung show my kita. screen. Hindi pa. Normally, mabagal eh. Pero go mo na muna. Okay. Hintayin mo muna. Napindot mo na ba yung show my screen? Yes. Ayan na. O go. Ayan na. Game ka na. Kita na ba? Yes. So, yes. good morning, everyone. I'm Lynn, an OFW and a part-time social media VA. So, before I came to, this is my journey to Singapore. Dati sa Pinas ako nag-work as secretary and then regional IT. So, dahil sa regional IT ako, lagi akong nag-travel and parang after, I think, 2 years or napagod ako. So, sabi ko, parang gusto ko naman ng isang lugar na doon na lang ako. Pero nag-earn pa rin ako ng medyo mataas pa rin, kagaya dun sa salary ko sa regional IT. So, may nakita ako na opportunity sa Singapore. So, nag-apply ako and natanggap naman ako. So, ayun. Nandito ngayon ako sa Singapore and I work as an IT technical support and I work sa SGH, which is the Singapore General Hospital. Medyo na ano yung... Forward mo lang. So, dito ako nag-work. Okay. So, ito yung work area ko sa bahay. Dito ko ginagawa yung aking VA job. So, dahil mahaba yung working hours ko from 8 a.m. until 6:30 p.m. So, nagagawa ko lang yung VA work ko between 8 to 11 p.m. Then, paano ko nalaman about the work from home ni Jomar? So, nung Christmas ng 2012, umuwi ako sa Pinas for Christmas vacation. And nakita ko sa TV yung kay Bo Sanchez na The Feast, yung televised. And nagka-interest ako sa kanya. Then, pagbalik ko dito, naghanap ako ng yung mga recordings. Then, sa paghahanap ko, nakita ko yung Truly Rich Club. And that time then, nag-aano rin ako ng paano mag-invest yung sa stock market. So, nagka-interest ako din and naging member ako ng Truly Rich Club. So, yung mga as a member, meron mga monthly newsletter. Tapos, doon ko nakita yung kay Jomar na work from home. So, sabi ko, mukhang okay to. Kasi si Bo Sanchez ang nag-endorse eh. So, sigurado totoo ito. So, ginawa ko, ni-research ko siya sa internet. And nakita ko nga yung kanyang mga webinar recordings. So, ginawa ko, pinanood ko siya. And then, siguro mga ilang months din yun. And then,
sabi ko, parang gusto ko na siya. Then, ngayon, nung mga last year, 2013, um, medyo naghigpit na yung government dito. So, sa mga foreign workers, so nag-isip ako na dapat may backup plan ako na in case hindi ako ma-renew kasi this year yung renewal ko ng work permit ko. So, dapat meron akong backup plan. Yun yung nag-decide ako na bakit ko subukan nga ito, Lynn, yung kay sandali lang. Joe Martin. Yes. Sandali lang. You see that go to webinar na paulit-ulit? Don't click it first. Palabasin nyo siya muna. Wait, stop. Kiniklik mo ba yung in X mo? Hindi. Nawawala No. na basta. Can you click on your slide? Nawawala. Click mo yung slide mo. Para hindi lumabas yan. Make sure na hindi nakalabas yung bar sa ilalim. Oh, okay. Click on your slide. Yung picture, ganyan. Okay? Oo, okay. Ayan, teka lang. Stop. Yun. You see that? Lumalabas. Paglabas, na lang, hulihin natin na ang kulit talaga ng GoToWebinar. Marketing kuno. Pag lumabas, huwag mong galawin. Okay. Okay, before... Nawawala ba? Nawawala, pero ang kulit eh. Wait let me just repeat what you said. Nawawala lang basta. Super kulit. Grabe. Bumabalik. Oo nga, ang kulit. Nakakainis. Naiinis ako sa kanya. Sige. Ulitin ko lang guys para clear. Hayaan mo na siyang magkulit. Bahala na siya. Okay. Did you get that, guys? When I say guys, I mean everybody listening. What is Singapore doing to foreign workers today? Pakisabi nga sa chat room, what is Singapore doing to foreign workers today? Nakuha nyo ba? Baka kasi hindi nyo nakuha eh. Medyo naghihigpit na sila ngayon. Yun, naghihigpit. Alam nyo ba bakit sila naghihigpit? Kayo, kasi, alam nyo? Oo, kasi sa naman nababasa ko, kahit yung mga office mate ko na local, sabi nila yung economy ngayon is medyo rough. Yun. Medyo rough. Okay. Kaya yun. Ang dami talagang hindi na nare-renew. Kasi dati, yung mga bagong applications lang na mga pass ang medyo mahirap nang ma-approve. Pero ngayon, pati yung mga renewals, mahirap na rin. Kaya, kailangan ako ng may backup plan ako. So, ayun. So, okay. Nag-decide ako na... Pause lang. Let's ask them. Ano yung nangyayari sa mga kilala ni Lynn? Just to make sure you guys got it. Ano nangyayari sa mga kakilala ni Lynn? Did you get what happened? Pakisabi. Mga guys, sa mga hindi nare-renew. So tell us, Lynn, ano nangyayari sa kanila nung hindi na-renew? Anong ginagawa nila ngayon? Nasa Pinas na sila. Yung mga iba, nakahanap naman ng work sa Pinas. Pero yung mga iba, nagnegosyo na lang. Pero yung mga iba gustong bumalik ulit. Pero medyo mahirap ngayon. Okay. Continue mo na yung presentation mo. Okay. Then another, isa pang reason kung bakit ko rin nag-decide is yung may business kasi na itinayo nung 2012 din. And yung sister ko ngayon ang nag-manage. And hindi, operational pa naman siya. Pero hindi pa ganun yung kanyang income. So naisip ko rin na
ako na lang ang manage. So, kaya ako gustong umuwi na ng Pinas. So, next slide. So, ito na yung day na talagang sabi ko, kailangan ma-download ko na yung VA premium downloadable ni Jomar for work at home. Okay, go lang. So, na-download ko na siya. So, may mga challenges na na-encounter din ako. Like, sa dami nung listahan ni Jomar na mga applications at tools na aaralin, 10 lang naman. Pero dahil nga tagal-tagal ko ng IT, 2 lang yata ang alam ko doon. Yung Dropbox at saka Evernote. So sabi ko, nako, kailangan kong aralin itong mga ito para magawan ko siya ng tutorials. So, ang haba rin ng time ko sa office. So, hindi ko rin siya magawa. So, ang ginawa ko, dahil alam ko naman nang gamitin yung Evernote, dinownload ko siya sa phone ko, tapos lahat ng yung help at saka guides sa website ng each application, isinave ko siya doon. So, yung travel time ko, doon ko siya binabasa para pagdating ko ng bahay, inaano ko na siya, ini-start ko na siyang gawin yung tutorials. And, di ba 2 months yung binigay na deadline to do the assignments. Sabi ko, dapat magawa ko siya ng mga 1 month lang para bago ako umuwi ng December for Christmas, na-submit ko na siya para wala na akong iisipin. Tapos, ang balak ko talaga is, during my vacation, doon ako mag-a-apply ng mga gig, possible gig. Kasi pag nandito ako sa hindi ako makapag-apply masyado. Wala akong time. So, yun. So, ito na yung aking BA vlog. Nung ginagawa ko to, nung after ko kasing nagawa yung mga tutorials, saka ko lang ginawa ito. Tapos, sabi ko pa, naku, paano kaya gumawa ng website? Never pa akong gumawa ng website kasi feeling ko, ang hirap niyang gawin. So, ginawa ko, nagpunta ako ng YouTube, tapos nanood ako ng mga tutorials how to create a website. So, ginawa ko to for, I think, 1 week. Then, finally, nung December 22, natapos ko lahat, including yung resume ko, tapos yung aking Odesk profile. Then, sinadmit ko na Jomar for review. And then, nung inasubmit kong ganun, pati yung aking resume na-upload ko sa Craigslist.com has ni Jomar dun sa checklist niya na you upload itong resume nyo doon. Sabi ko, nako, parang mali yata, wrong timing yata. Kasi lahat ng nasa holiday mode na. So, baka hindi mapansin yung aking resume. But, it's really, God has perfect timing. And never early, never late. So, ito talaga favorite kong quotes. Dahil nangyari talaga sa akin to. Dahil pagka-submit ko ng aking resume, the next day, pagkagising ko, nag-check ako ng email,
I received 2 possible gig email from a client. Tapos sabi nila, interested kami, sabihin mo lang kung what time ka available for interview. So, yun nga, nakuha ko yung gig ko sa Craigslist. Isa sa mga nag-email sa akin. In-interview niya ako ng, I think, December 23 ng umaga. Through chat lang sa Skype. So, tinanong niya ako kung marunong ako mag-Facebook, Pinterest, tsaka Twitter. Since nung napanood ko kasi yung webinar ni Jomar about Pinterest, nag-open ako ng accounts ko. Then, tinignan ko siya how to use Pinterest, paano siya ginagawa. So, may idea ako. So, sabi ko, oo naman, I know how to use all these 3 social media apps. So, sinabi niya yung budget niya. So, sabi ko, ay, masyadong mababa yung ginagastos, yung budget niya for yung account, yung ang dami niya kasi accounts. I think 8 accounts yung sabi niya sa akin na ipapaano niya in case na i-hire niya ako. So, sabi ko, masyadong mababa. Sabi niya, okay, i-email kita, tapos magbigay ka ng offer. So, yun yating nagtanong pa ako sa Jomar, sa Facebook, kung magkano i-charge. And si Ana at saka si Miss Ann, minessage ko sila. Tinanong ko sila kasi si Miss Noemi yata yung nagsabi na itanong mo sila kasi sila yung nag-manage ng social media. So, yun. I sent him the offer. Tapos, I think, sabi niya, okay, I let you know kung i-consider daw niya yung offer ko, then i-contact niya ako. So, sabi ko, nako, malabo. But then, mayroon pa rin akong mga na-receive mga offer, ganon. In-interview din ako nung 2. Yung isa, naghahanap ng web developer. Sabi ko, ay, hindi ako web developer. Then, sabi niya, pero marunong ka gumawa ng website. Sabi ko, yung medyo may idea ako kasi nagawa ko naman yung website ko. But then hindi ako confident na maging web developer kasi hindi ko siya linya. So sabi niya, if you want, pwede kang maging intern, but minimal lang yung pay. Hindi yan sinabi kung magkano kasi hindi ako masyadong interesado. So sabi ko, okay, pag-aaralan ko muna yung paano maggawa ng web, maging web developer, then I let you know. Hindi ko na siya kinontak ulit. Then yung isa, social media din. Bali, sa Pinas pa ako noon. And okay naman yung usapan namin. Sabi niya, bago pa lang daw sila and mag-start pa lang for social media din. Then, after 3 days nung aming usapan, kasi gusto nila full-time, 8 hours a day. Sabi ko, mayroon pa akong work which is dito nga sa Singapore. So, hindi ako pwedeng mag 8 hours a day. So, sabi niya, how many hours pwede ka? So, sabi ko, mga 2 to 3 hours lang. That time, wala pa akong work. Hindi pa ako natanggap. Hindi ko pa alam na tanggap pala ako dun sa isa.
So, nung December 30, natanggap ko itong email nung nag-interview, yung una kong interview. So, yun. Tuwang-tuwa ako noon. As in, nag-email ako kaagad kina Jomar, si Nikki, and nag-thank you ako sa kanila. Sinabi ko sa kanila na, I got a gig na, ganyan. And parang, ang saya ko noon. Kasi, it's 20, parang, ng 2014 ko yun na, hindi ako makapaniwalang after 1 week na natapos ko yung assignment ko, meron na akong gig. Yun. Then, ito yung mga apps na ginagamit ko for yung sa aking social media job. Then, ito yung aking plans na gusto kong maging member ng UMC3. Kasi nakausap ko si Miss Lori. I think rin siya guest siya sa 6, sa March 6. Sabi niya, ay madali lang at saka maganda siya. So, tapos binasa ko rin yung mga ni Miss Ann sa kanyang website. Sabi ko mukhang okay nga ito. So, gusto ko rin kasi mag-advance ng skills ko. Then, gusto kong makakuha ng full-time job para pag-resign na ako and makauwi na ako ng Pinas para kasama ko ng family ko. Then, ito ang family, sila yung aking family sa Pilipinas. So, wala na akong both parents. Nasa Pinas pa ako doon, namatay yung aking nanay. Tapos, first year ko yata sa Singapore naman yung father ko. So, tuwing umuwi ako ng Pinas, I make sure na meron kaming get together, na meron kaming makapunta kami sa isang place para mag-banding. So, ito yun. Yung sa una isa Tagaytay, tapos yung isa sa Baguio. So, tapos pa yung isa pang nung sabi ko sa sister ko, nagpaplano na akong umuwi ng Pinas this year. Tapos sabi niya, pag umuwi ka ng Pinas, hindi na tayo makakapag-travel. So sabi ko naman, bakit naman hindi? Meron naman akong work from home na job. And syempre, hindi naman ako magiging part-time lang. Kukuha ako syempre ng full-time. Tapos, yung salary, ay yung income, pa rin naman. Dollar pa rin naman. So, yun. Natuwa naman siya. So, ang aking kwento. So, pag wala pa akong experience na nag-apply sa Odesk and sa ibang freelance mga sites, kasi nga meron akong part-time job ngayon, and sabi ko pag nag-apply ako, natanggap ako, baka hindi ko na siya kaya. So, balak ko nga, dahil sabi ko dapat meron akong rin sa Odesk. Kasi hindi pa talaga ako nag-apply doon. Kahit na isa. Pag umuwi ako ng Pinas, kailangan meron akong full-time job. So, yun ang aking rin ngayon, na dapat before ako umuwi, mag-try ako sa Odesk or sa freelancer or yung mga ibang
sites para makakuha ng gigs. Yun. Salamat po. Nakaraos ako. Okay, thank you. There's an obvious question here. You gotta answer this, or you don't have to answer this. They're all asking how much was your first gig. Well, they're not all asking. Oh, Pero obvious yun na tanong. Lagi nilang tinatanong ng tao yan. Yung magkano, oo nga. compare nila sa sarili nila. Bahala kayo. Sige. Sagutin mo o hindi. Ikaw bahala. Hindi siya ganun kataas. Kasi sabi nung aking pwedeng tumawad kasi siya. And sabi ko, okay, first gig ko naman siya and for experience. So, tinanggap ko siya. Kasi sabi naman niya, after few months, tataasan niya. Mababa eh. 50 per week. Anong dollars? USD. 50 US dollars per week. O, ayan, sinagot na ha. Yeah. O, anong response nyo doon? 50 US dollars per week. How many, ano yan? Part-time, no? Part-time. 50. So, how many hours na Minsan, nagagawa mo sa week? 1 hour. Hindi, how many hours yung per week mo? Ano? Kang, 1 hour. 1 hour. 1 hour Or a day? minsan, O 1 hour a week? yeah. Hindi siya 1 hour a week. 3 hours a week. 3 hours, mga 3 hours a week. So, mga $16 US ka. 16.6 Yeah. US. Okay, mataas yun na, hindi mababa. Para sa mga Pilipino dyan, So, for ano naman siya? 747 an hour. Okay, pakisabi na lang sa mga tao na, pakitype ha, ang kinikita niya is 747 pesos an hour. For those of you who can't convert, 747 pesos an hour. Okay? So, yun. O, sagot na yung tanong niya ha. Actually, mataas yan. That's $16 US an hour. That's high. Kasi hindi siya strict sa time. Actually, nung unang week, nasa Pinas pa ako nun. So, marami akong time. Tsaka, pinag-aralan ko yung mga, accounts. Kasi as in, walang masyadong, post. Parang once a week lang nagpo-post. So, yung mga fans niya hindi nagla-likes, walang talaga pag nag-post ka. So, medyo nahirapan ako. So, instead na 3 hours lang nung una, araw-araw ako. Kasi nag-i-experiment ako ng yung papatok or dun sa mga fans. So, yun, ko naman, after yun, medyo na ako. At saka pag weekend, naghahanap na ako ng yung ipopost kasi hindi siya regular na nagbablog. So, yung sinabi niya sa akin na kukuhanan ko ng ipopost na, kasi meron siyang 2 blog sites na doon ko kukunin yung mga ipopost ko. Hindi siya regular na So, naghahanap talaga ako ng ipopost ko araw-araw. So, pag weekend or hindi ako masyadong busy, yun, ginagawa ko siya. Kasi hindi siya strict sa oras. Hindi rin niya ako chine-check. Bahala ako. Tapos, i-message ko lang siya minsan na, ito yung ipopost ko. Okay lang ba ito sa'yo? Then, sasabihin lang niya, this is great. Nice. You're awesome. Yan lang ang minsan sagot niya. So, yun.
So, yung client mo daw ba celebrity? Bakit siya may fans? Hindi, di ba yung nagla-live sa Facebook? Pakita daw ulit yung mga apps na Hindi. ginagamit mo na slide. Di ba may slide ka Ito. nandun yung mga apps mo? Pakipakita daw ulit. Yeah. Konti lang naman. Wait. Ay, Tapos, saan na? sa taas. Sandali lang nga, dear. Paki-close nga ngayon ulit. I-close mo yan ulit. I-ano mo, Yung, i-minimize mo lang yan sandali. Tingnan ko lang yung GoToWebinar. okay. May nakasulat dun eh. Okay. Minimize. No? Minimize yung, Yung PowerPoint. okay. Ay, Escape. nasaan na siya? Skip. Okay. Okay, okay, fine. See that message? Minimize. You know what I mean? Upper right-hand corner, yung line. Yung line. The line beside the square on the upper right-hand corner. Okay, you don't know what I mean. Ay, Okay, never mind. sorry. Stop. Okay, here are the Okay. tools. Let's go back to the question. Bakit ka daw pumunta sa Craigslist at hindi ka nag-Odesk? Actually, meron akong create sa Odesk na profile. Kasi nung in-upload ko yon dahil doon sa checklist nga ng VA downloadable, nandun yon na nakalagay doon na upload your resume to Craigslist. So, in-upload ko siya. And then, ang daming nag-reply. So, doon na ako. Ulit. Ulit. Ang daming nag-reply doon sa in-upload ko na resume. Hindi, bakit ka naglagay sa Craigslist ulit? Dahil doon, nirecommend mo siya. Okay. Nasa checklist eh. Mm-mm. Actually, nasa VA seminar, checklist yung Craigslist. So, hey guys, Yes. it's time for Ama. Ask her anything. Ano daw yung social oomph? Oh, yun na. Ito yung ginagamit sa akin, ginagamit ko for Twitter, schedule ng tweets. Kasi 3 times a day ako kailangan mag-tweet. Then, ito rin yung ito kasi meron na rin siya analytics. Tapos yung mga bagong follower, naka-configure na rin siya na i-approve mo na lang siya. Tapos may follow back. Ifa-follow din. Pag finalo ka nila at in-approve mo, ifa-follow ko na rin siya. Ang ganon. So, automatic. Another question is, anong laman ng first website mo? First website na ginawa mo daw. Alin? Actually, she's asking you about your blog. Pakita mo nga. Tapos mag-present ka na. Ko. Pakita mo to. Pindutin mo na yung present or F6 or something. Okay. Paano ko siya i-present? No, ibig ko sabihin sa PowerPoint. Pero okay na yan. Pwede okay. Ito yung mga ko. Evernote, Pink Monkey, Rafflecopter, Liquid, Rescue Time, Dropbox, Prezi. Lynn, explain mo sa kanila, lalo na hindi pa nag-a-attend ng seminar. Bakit mo tinambakan yan? Tagalogin kasi doon kasi sa BA seminar, kung mag-attend kayo or yung downloadable. Downloadable na lang. Downloadable, may required is 10, kailangan kang mamili dun sa listahan ni Jomar ng 10 application and tools. Nagawan mo siya ng tutorial. Kailangan yung tutorial mo dapat umabot siya ng 100
pages. Tapos, pag natapos mo na siya, gagawa ka ng website na kagaya nito, tapos ilalagay mo dito yung 10 tutorials. Kasi ito yung magiging portfolio mo. Pag nag-apply ka, kailangan ipakita mo ito sa possible client, prospect clients. So, pag nakita nila to, wow, ang galing naman nito. Marunong siya nitong mga applications na to and tools. Yun. So, advantage mo yun. So, kailangan gawin nyo yung assignment. Importante siya. Kasi, kahit IT ako, kung wala ako nito, siguradong hindi ako matatanggap. Kasi wala akong maipakita na proof na marunong ako sa computer, sa internet. Okay. Sandali, hanap Nasagot ba? Oo, nasagot yan. Nasagot ka. Magaling ka na ba sa VA kasi IT employee ka? Yun ba dahilan kaya magaling ka? Hindi. Sabi ko nga, doon nga sa email ko kay Jomar, sabi ko, sa tagal-tagal po ng IT, hindi mo, yung parang hindi ko alam yung karamihan nakalagay doon sa VA downloadable na applications. So parang nahiya pa ako sa sarili ko, di ba? Noon ko lang na ano rin yung mga yon, nalaman at napag-aralan. Okay. Ano pa tayo ng tanong? Guys, kulang kayo sa tanong. Mag-intermission na tayo. Magtanong kayo. Ito sabi niya, ano po yung work nyo dati as regional IT? Ang ginagawa ko noon, paano ko sabihin mga servers Sige lang, sabihin mo na. Tinatanong ka eh. Technicalin mo na. Medyo technical. Go ahead. Ako yung Go, sabihin mo na. Huwag mo nang ayusin. Ako mag-explain. Okay. Sabihin mo ng Sige. technical. Ako yung nagmamanage ng mga servers ng bawat country na dito sa Asia. Tapos, nagko-conduct din ako ng assessment para para makita kung ano pa yung mga kailangan ng office para ma-improve yung kanilang internet connection, yung kanilang email, yung computer nila, updated ba? Yon. So, every month ako pumupunta doon. Or kung hindi man ako makapunta, ginagawa ko, remote. So, kahit nakabakasyon ako, kahit nasa bahay ako, natutulog, pag may problema yung server namin, kailangan akong gumising. At kailangan ko siya magawa yung problema. Kasi, especially, pag gabi nangyari. So, dapat kinabukasan okay na. Up na siya. Kasi, yung mga users, hindi sila makapag-email, hindi sila makapag-send ng mga request na kailangan or mga reports. So, yun. Okay na yun. Hindi mo na kailangan explain pa yun. Clear na yun. Paano ka tumatanggap ng bayad ngayon? Through PayPal. How long daw yung pag-aaral mo nung katutak na apps? 1 month. 1 month ko siya ginawa. So, sa isang linggo, ilan yun? Kailangan natapos ko na yung 2, tapos sinumulan ko na yung 1. Ganun. So, talagang ginagawa ko hanggang pagdating ko ng bahay, pagkakain, dapat by 9 o'clock hanggang 12 midnight. Tapos pag Friday, 1 to sawa yun. Hanggang sa hindi na ako makaisip. Hindi na gumagana yung utak ko, saka lang ako matutulog.
Then, Saturday, Sunday, hindi talaga ako masyadong lumabas. Kung magsisimba lang ako, saka lang ako lalabas. Nagbayad ka ba sa Yun. website mo? Yes. Oh, yung site mo, nagbayad ka? Magkano? Saan? Oo, nagbayad. Sa HostGator, Okay. Type $9 siya. $9 per month. $9 a month. Yes. HostGator. Oo, WordPress nga. Oo, Tapos may tanong WordPress. pa ay, sinelf-study mo ba yung lahat? Oo. Okay, tapos, bakit kailangan ng client mo ng social media manager? Yung business niya kasi is computer service and mayroon din siyang shop and gusto niya na i-target yung sa place niya. So, sabi niya, gusto ko may web presence ako kasi karamihan kong client is nasa internet. So, nasa Facebook. Kaya yun. Ano nga siya eh, ang dami. Ngayon, dinagdagan niya ng 2. So, now 10 na yung aking, pinamanage. Tanong pa, ano ba to? Ang seryoso ng tanong. Did you set up a Ano? marketing campaign for all the social media accounts of your client? Ah, nung, I think ilang beses, kasi sabi ko, kailangan magpa-contest para may pumansin. So, ano kami ng parang discounts. So, nagpa-contest kami, caption this. Trinay namin yung caption this. Yun. Tapos, sabi ko, kailangan anuhin mo rin yung mga fans, yung parang, ano ba yung tawag doon? Yung top fans. Number 1 fans pala. Kailangan i-acknowledge mo din sila. Dapat pinopost yung mga ano nila. Ayun. Ginawa din namin yun. So far, okay naman. Tapos ngayon, tinatanong niya ako kung marunong ako ng email marketing. Hindi ako marunong. So, nung nakita ko yung kay Jomar na email marketing, yun, bumili kaagad ako. Kasi gusto ko matuto and gusto ko rin siyang tulungan para, syempre, kung maganda yung kanyang business, yung income, okay, pati ako masasama, di ba? Ang tanong, may tanong pa dito. Wala na akong makita. Hindi ko siya masyadong kita. Sige. You guys, pare-pareho na yung mga tanong nyo. So we're waiting for a unique question. Meantime, I'll just do an intermission. I'll continue my announcement for the upcoming events, free and premium for this coming week. Actually, tomorrow meron tayong event, right? Ano meron event? Meron tayong webinar ng 8 o'clock. We're gonna interview somebody, a new person. That's tomorrow at 8 o'clock. We're taking a break because you guys ran out of questions. So make sure you invite people to the 8 o'clock webinar. That's AM, umaga. That's for those who are nakaka-uwi lang mula sa work panggabi. So on Wednesday in the afternoon at 5 p.m., yung another webinar designed naman specifically for another time zone, 5 p.m. na webinar. And then, bakit kaya 5 p.m.? I don't know. Tapos, Thursday, 10 p.m. na webinar. These are all free. These are all different na mga
o mga virtual assistants, okay? Iba-ibang work nila. So, we got a web content specialist tomorrow. On Wednesday at 5 p.m., we have a social media VA. And on March 6, we have a US-based virtual assistant. Okay? So, yan yung mga people na interviewin natin. These are all brand new people. Okay. So, also coming up, for those of you who don't know yet, kasi we don't announce it really, ngayon pa lang namin ngayon lang kami nag-a-announce ito. This has been happening under your nose but we didn't announce it. We got premium webinars coming up. Isabihin, meron po siyang investment. March 15, 8 p.m., we're gonna teach email marketing. And then March 19 at 8 p.m., that's the regular online mentoring club webinar. We're gonna teach new stuff in that webinar. I'm not yet sure what I'm gonna teach. I'll announce it eventually. Pero ang March 15, email marketing, you can sign up for that separately. That's a premium webinar. Sabihin po, hindi po siya libre ha. Meron kayong investment. And the online mentoring club, that's all about online marketing. Para clear tayo, para saan yung March 19? Some people, wala pong appeal sa kanila ang work from home. Pakisabi nga kung may appeal sa'yo ang work from home. Yung gusto mo magtrabaho sa bahay. Gano'n. Yung iba, gusto nila matuto ng online marketing. Yung iba kasi meron silang business. So, ayaw nila mag-work from home. Gusto nila palaguhin yung business sa internet. So, yon yung purpose ng online mentoring club. That is, yung sinasabi niyong OMC 3, yan yun. This is to teach you how to run a business online. Okay? Those are the premium webinars coming up. Then, if you don't want a webinar, you can join the online mentoring club again. Live meeting naman yan, March 29, end of the month. That's a Saturday. Okay? 1 p.m. to 5 p.m. sa Rosewood Point. Dito sa amin. You have to get the dream deal for the online mentoring club. And the website to go to check out all the stuff tungkol sa online mentoring club. jhilar.com/online mentoring tapos number 3. Okay? So yan yung upcomings. There's 2 webinars, 1 live event. Okay? Then eventually, and I'll be announcing the winner for the VA 101 code contest. Do you wanna know the winner? Game ba kayo? Sige, magpasok pa kayo ng tanong. Para kay kay Lynn Nafarete. Do you wanna know who's the winner of the VA 101 code contest? So let's congratulate. It's surprising ang winner. Wala siya sa Pilipinas. So, kung nasa Pilipinas ka, hindi ka nanalo. Okay? So, ito na yung winner ng VA 101 Code Contest. If you're new here, you don't know, we run a contest dun sa Jomar Hilario Mastery Group. Ayan, umalis na siya. So, let me just go to Facebook and I'm gonna show you where we run the contest. So in Facebook, I got a group and it's a Facebook group and that's where we teach for free. That's where we announce a lot of things. Ayan, ito yung mastery group. Ayan. Kung the contest runs here in the Jomar Hilario Mastery Group. All announcement of events, it runs here. Pag nag-free kami, meron kaming tips, meron kaming techniques, nandyan. Lahat ng friendships na perform dyan. Konti lang yung tao, 8,000 lang. Bawal magbenta dyan. Pwedeng matuto. Bawal magbenta. Okay? So, let's talk about the winner. The winner for the VA 101 contest is Lori Banaag. And guess what? Siya ang i-interviewin natin sa Thursday ng 10 p.m. She's a American-based virtual assistant. And here's her quote. Don't be desperate to get your clients. Your clients should be desperate to get you. So, yan yung kanyang poster na ginawa. Okay, anong napanalunan ni Lori Banaag? Simple lang, libre na ang kanyang downloadable seminar. After March 22, makukuha niya yung seminar niya. Downloadable. Plus, may option siya, 50% off to the live VA seminar event. She's not in the Philippines, so she can either sell this to you guys. Okay? She can sell this to you. This is an option. Or you just tell her, ako na lang yan. Okay? Ako na lang yan. When I say sell this to you guys, transferable. Transferable. Congrats, Lori.
Transferable yan. I-transfer mo sa kamag-anak mo, kakilala mo, or ibenta mo sa mga tao sa Mastery Club. Ikaw bahala. Okay? So, congratulations, Lori. We are not finished kasi merong contest number 2. So, those of you na gustong manalo ulit ng libreng upuan sa VA seminar, na puno na actually, fully book na po. Ito po, ang option mo is go to jhilary.com/VAS101 contest FB for the second contest. Okay? Second contest ng VA 101. VA Seminar 101. Bakit namin ginagawa ang contest? Tanong, gusto niyo ba umupunta sa seminar ng libre? Yes or no? Siyempre, meron bang hirit dyan na no? Eh di gusto niyo, di ba? O di magko-contest tayo. Ganun lang kasimple. Di ba? So we're gonna do another contest, and after that, we're gonna do another contest. We're gonna do 3 contests for this event. Kahit na puno na siya. Okay? Actually, May, hindi mas maganda libre. But we do this to teach you guys skills and to teach you guys confidence. Actually, mas maganda, 80,000 pesos yung seminar na yan. Totoo lang. Kasi pag ganun na binayad mo, babawiin mo yon. But we're giving it for free, but you really, really have to learn skills. Okay? Learn skills. Okay. Sobra pong simple ng rules ng contest na to. Ready na kayo? Pareho siya ng rules ng contest number 1, which is it's a contest running from March 3 to 9, today hanggang 9. 3 lucky winners will be chosen. The first one, makaka-attend ka sa VA Seminar 101. Yan yung first prize. Regular seat, VA 101 na seminar. Na-reserve na namin to. Second prize, you have to unlock it. To unlock a prize, kailangan maraming sumama. Third prize, you have to unlock it. There's a different set of rules for the third prize para ma-unlock. So the 3 prizes, you won't know what it is until ma-unlock nyo yung prize. To unlock the prize, we will give you announcements later. So how do you join? Kumuha ka ng poster na naman, sabi ng Ilocano, manen, and favorite quote or learning, ang laman ng poster. And you got that from the Joey Hilario Mastery Group, you got the learning from Jomar Hilario, ganyan. Tapos punta ka sa recitethis.com, tapos gagawa ka ng poster. Ta-type mo yung poster dyan sa kaliwa. Yan, kita mo yan? Yan. Ta-type mo dyan, pindutin mo yung create. Ta-type mo dyan, pindutin mo yung create. Okay? 1. Tapos, kung ayaw mo nun, gumawa ka ng PowerPoint, gumawa ka ng PicMonkey. Bottom line, gumawa kang poster. Tapos, another learning na naman po ito. Kailangan yung i-enter mong code, iba siya from the code you entered nung sumali ka sa first contest. Dapat may natutunan ka bang more than one. Okay? Okay. So, upload your poster in the comments section kung once we put in that post for the contest, doon sa Jomar Hilario Mastery Group. Tapos ito yung lalagay mo. Your quote, tapos itatag mo yung tao kung sinong nagsabi. Tapos, at lalagay mo, join me, I'm personally learning real online jobs. Ito yung pagkakaiba ha. Hindi siya real work from home. Real online jobs at, tapos tatag mo yung Jomar Hilario Mastery Group. Tapos tatag mo yung 3 or more friends. Actually, dapat marami talaga itatag ka para manalo ka. Tapos isi-share mo yung contest post sa wall mo. Tapos invite your friends to like your comment quotes dun sa yung entry mo. Tapos you can also upload the poster sa yung newsfeed using the same format para yung votes mo from your Jomar Hilario Mastery Group na post at saka yung sa sarili mong newsfeed counted. Ka-count namin both. Okay? So parehong-pareho yung rule. Join me, I'm personally learning real online jobs at Jomar Hilario Mastery Group. And tag 3 of your friends. Okay? So this is the same identical set of instructions from the first contest. If this is your first time to see this contest, congratulations! Okay. There's some notes that's very important. 1 entry per person para ma-maximize mo yung scores. Dapat public yan para makita namin yung entries mo. Tapos, top 10 photos with highest number of likes, they go to round 2. Ang round 2 po, okay, i-combine namin yung photo, comment, likes, at saka yung poster dun sa wall mo. I-combine yun para ma-score ka. Round 2, para ipa-broadcast namin sa buong mundo ang mga entries nyo
for public voting. So they will all look at your posters, all these people, around 25,000 of them, they will vote. Ganyan. Hindi naman 25,000, 2,000 lang. I-vote nila yung mga ginawa ninyo, tapos round 3, so top 10 lang yung votan ng mga tao. Okay? Round 3 naman, ang vote internal naman. Okay, wag natin tingnan yung criteria kasi public na yan eh. Okay, round 3, mag-internal voting tayo para makuha yung pinaka-final na winners. Okay? So, criteria for round 3 is design 30%, message 50%, effort 20%. And we're gonna announce the winner on March 17 sa Monday. Okay, this is not, I don't know when that is. Is that next week? I'm not sure. Okay? Winner will be announced March 17. Okay? Sabi nga ni Jim Rohn, if you don't like where you're planted, change it. You are not a tree. Okay? So, with that, let's go back to Lynn Nafarete. And may 5 people na umalis na. Bahala kayo, hindi pa kami tapos. Okay? Okay. Hindi mo matag yung John Hilary Master kasi hindi ka pa member, mag-member ka muna. Okay? Anong course mo daw sa college, Lynn? Business administration. As you can see, napaka-computer, business administration. Yeah. Pag sinasabi ko nga yung course ko sa dito, sabi niya, oh, why you're on computer? Sabi ko, I don't know. Dati kasi sa dati kong work, nakita ng boss ko na mahilig ako sa computer and sabi niya, oh, gusto mong mag-training and ikaw na magiging computer, namin dito, officer. So, sabi ko, oo ba? So, yun. Naging computer ako. Ang field. Ang tag, ang peg, okay, good. Naging computer Yun mo ang nga. peg niya. Yeah, doon ako maraming napuntahan, maraming opportunity na nangyari sa buhay ko. Ano daw yung training? Kaya kinarir ko na siya. Ano daw yung training na nung yung ano ba yun? Yung sa Microsoft Server System System Administration. Yes. Okay. Oh, nabusan na ako ng tanong na naman. So, uwi na? Ganun ba yan? Kita na tayo bukas? Wala akong makitang tanong ulit ha. Right now, are you applying for other online work? Are you applying for other online work? Plan ko. Kasi gusto ko nga magkaroon ng full-time gig. So, ginagawa ko ngayon, pinaano ko yung aking Odesk profile. Kasi meron na akong mailalagay na experience eh. Totoo, dahil ba sa marunong ka sa apps, doon ka babayaran ng client mo? Ang tanong ni Chona, depende ba kung saan ka marunong na apps, doon ka babayaran ng client mo? Hindi naman. Kung ano yung passion mo at yung alam mong gawin, diba? Babayaran ka sa passion mo? Are you sure? Kasi kung mahilig ka sa... Hindi, kasi diba yung kung ano yung skills mo, doon ka babayaran. Hindi ba yun din yung value mo? Oo, yun din. Hindi ba yun yung apps din? Yes. Yung value, explain mo. Kung kaya, explain mo yung kaya. Explain mo yung value. Yung value kasi na-develop yon sa continuous learning. So, kailangan mag-aral ka sa mga apps. Kung hindi lang yung mga basic na nung apps, kundi pati yung mga yung mas advanced niyang features.
kailangan medyo aralin mo din yun. Para pag nagtanong si client, marunong ka ba nito? O di may sasabihin mo, oo naman. Paki-enumerate daw yung lahat ng social media accounts. Lahat ba Facebook? Ano yung iba? Hindi, apat yung Facebook, apat yung Twitter, 2 Pinterest. Yan, o di, nakuha nyo, di, hindi lahat. Amerikano ba at nasa Amerika ba ang clients mo? Oo. Okay. Tanong ni Jan, kailangan po ba talaga na both na site? Hindi ko naintindihan yung both na site. Mali ang spelling. So ayusin natin ang tanong ha. Ano-ano ang daily task mo as social media manager? Saka alin yung mga task na pinaka time consuming? Sa Twitter, kailangan 3 times a day yung ma-schedule ko per accounts. And yun, dapat current technology events, parang gano'n. Tapos, yung Facebook ang pinaka matrabaho. Kasi gusto nung client ko, kailangan may pictures or may photos yung mga ipopost ko. Tapos may mga links dun sa kanyang blog. So pag may blog siyang bago, kailangan basahin ko yung blog. Tapos kukuha ako ng part doon na ipopost ko. Then ililink ko siya. Tapos kailangan may picture nakasama. Apat yun. So pag hindi ko nagawa, wala akong nagawa that day na ahead, na i-post, yun, kailangan akong hanggang 11 ng gabi or sometimes 11:30 ganon. Para meron, kasi ginagawa ko, i-draft ko na yung ipopost ko the next day. Although gabi pa naman kasi kailangan yung peak hours ang posting. Tapos yung Pinterest, required na mag-pin ako 3 times a week. Yung dalawang yun, sige isang board lang naman yung pipin ko. Pero pag nagpin ako, kailangan hindi lang isa. Minsan, ginagawa ko 5 per pag nagpin ako ng isang araw, 5. Tapos, pag yung pin na yon kailangan i-change ko yung source. Ipo-point ko dun sa website niya. At kailangan i-revise ko din yung description. Nasagot ba? Oh, okay yun, okay yun. Question. Ay, hindi ko maintindihan yung tanong. Never mind. Hindi ko maintindihan yung tanong. Sorry. May nagtatanong ng peak hours. What does that mean? Peak hours? Ano ka, bangko? Hindi, wag mo na sagutin. Yung Peak hours. Okay. Hindi ko maintindihan eh. Never mind. Siguro yung yung time na maraming naka-online na fans doon Yun yung sa peak hours. Facebook. Yun. Magaling ka ba mag-memorize ng IP address? Sabi ni April. Kilala ko yan si April. Obvious. Oo, yung dito sa office namin, ay almost lahat yata na IP range, yung bawat floor, alam ko. Kasi yun ang work ko eh. Ayan, magaling siya mag-memorize. Yun ang talent ni Eileen, mga kababayan. Magaling siya mag-memorize. May tanong pa you need to bill your clients o kung siya nagbabayad sa PayPal account mo. Sorry?
Do you need to bill your client o kusa siyang nagbabayad? Pag sinend ko na yung invoice, pag hindi niya ako mabayaran kaagad, mini-message naman niya ako na especially kasi pag sinesend ko is Monday dito, Sunday pa lang sa kanila. So sasabihin niya, okay, I receive your invoice, I will pay you tomorrow, parang ganun, or Wednesday. Pag holiday kasi minsan natataon na holiday, kinabukasan. So sasabi niya sa akin na Wednesday kita babayaran, which is Wednesday dito. Kasi Tuesday yun sa kanila. Tanong ni Jan, ano yung pinopost mo? Tinuruan po ba kayo ng client nyo yung mga gagawin ninyo? Mayroon siyang pinadala sa akin nun na parang rules kung ano ang mga i-post. Doon ko binase doon sa rules niya yon ang mga pinopost ko. Actually, nag-suggest din ako nun sa kanya na siguro kailangan hindi lahat about computers ang i-post. Kasi nabasa ko nga sa mga blogs na dapat iba-iba, di ba? Ang ipinopost. Sabi niya, gusto ko kasi yung mga fans ko, gusto ko sila, yung mga tips and guides, health tips ang gusto niya. So yun palagi ang inaano ko. Ayaw niya eh. Okay. Anong apps mo for sending their invoices? Invoiceable.co. Invoiceable.co. Ako na magta-type Yes. nun ha. Anong pinakamahirap mo experience as a VA? Yun ang gusto talagang malaman, ano? Saan ka nagdudusa as a Pinakamahirap. VA? Ngayon yung time. Doon talaga ako Kasi kahit minsan kasi sa office namin, hindi lang minsan, napaka-stressful niya. Kasi kami yung nakaharap sa user na ang dami nilang problems. So, pag hindi mo na-solve yung problema nila, parang iisipin mo yun hanggang sa bahay. So, pag meron akong mga hindi nagawa, nahirapan akong mag-isip dun sa kung ano ang ipopost. I mean, yung maghanap ng mga ipopost, ganon, sa Facebook. Doon ako medyo nahirapan. Kahit pagod na ako. Nahirapan siya sa kanyang work. Hindi pwede. Hindi gusto Oo. ata niya malaman yung pagdurusa mo bilang BA eh, hindi bilang empleyado eh. Yun ata ang gusto malaman eh. At tingin mo, gusto niya maintindihan Hindi. saan ka magdudusa kung ikaw ay BA. Yeah. Ngayon kasi being BA, yung nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Sorry. Awan. Wala siyang pagdudusa sa BA. Nagdudusa Oo, sa kanyang awan. family. Sa Isang oras lang talaga. Mm-mm. Kasi diyan ka lang sa bahay, hindi ka na kailangan lumabas, di ba? Yun ang maganda yung pinaka tanong ni, sa akin. Oo. maganda yung tanong ni Cynthia. Paano i-maximize ang workload since hours a day ka lang to do your part-time? 3 hours a day pala. 3 hours a day ka lang to do your part-time. Yun, marami rin distractions, di ba? So, ginagawa ko, hindi ko muna bubuksan ang Facebook ko. Tapos, maghahanap muna ako ng aking mga ipopost, gagawin ko muna siya.
Tapos, pag nagawa ko na siya, saka lang ako magbubukas ng Facebook. Then, bago ako mag-browse ng personal ko, ipopost ko muna siya. Tapos yung aking Twitter, ano muna ako, punta ako ng Fably. Nung una, inano ko siya yung parang inoto ko siya, kaya lang yung ano ko gusto niya, doon talaga siya, Social Loom PH. So, ang ginawa ko, mayroon akong notepad, tapos nakalagay lahat yung 4 na Twitter niya, then punta ako ng Feedly, yung mga topics, yung mga latest talaga. Titignan ko yung kanyang, kung alin dun ang appropriate, then ika-copy ko yon and paste. Yung, di ba meron naman dun share ng Twitter. So yun, click ko yung Twitter, tapos kakopy ko lang yon. Kasi yung social loom, meron siyang shortening. So automatic yung na-shortening niya pag pinaste mo na siya dun sa update. So yun ang inuuna ko yung Twitter kasi madali lang siya. Social schedules your posts? Yes, for Twitter. Feedly is for topics na ipopost sa social tama? Yes. Okay. Sa Feedly ko siya kinukuha. Kasi sa Feedly, nandun na lahat yung, pag clinic mo yung tech, nandun na lahat yung about technology, about computers and all that, na news. So, madali. Gandang tanong nung very good. So, sinuuna ko muna yung madali. Yun ang style. Facebook ang... Unahin mo muna madali. Ganon. Oo, tapos yung Facebook, yon ang huli. Huliin mo ang kasi usually naman, usually ang time nila na maraming naka-online dun sa mga ano niya is mga 9 o'clock, 10 o'clock, and 11. Yon. So, ginagawa ko yung 9 o'clock, yun yung inuuna ko talaga pagdating ko ng bahay, habang nagluluto ako, gumagawa na ako. Pag wala akong advance na nagawa. Madali lang naman kasi siyang kasi minsan meron akong pictures. So may tanong. Sige, tuloy yan. Kasi pag may naisip akong parang guide for this, yung security, ano ba yun? Wi-Fi security guide. Paano mo siya ganon. So, mayroon na akong picture. Tapos, yung content. Saan galing pictures mo? Usually sa Corvus Image, minsan naman sa Pinterest. May nagbabayad ka ba? Hindi. Hindi. Yung royalty free. So, sino nagsabi sa'yo gumamit ng royalty free? Ako o boss mo? Ikaw. Ay, walang sinabi boss mo? Wala. Okay. Wala siyang hindi niya alam. Okay. Kilala ba ako ng boss mo? Parang ang hindi. Hanip ka talaga. Tinatanong ni Laurel Lee, yung post nyo sa Craigslist, nandun din ba yung .com mo? Sinilagay mo dun yung blog mo? Yes. Okay. As in, yung format ng resume na binigay mo, yun ang nilagay ko doon. So, ito sabi nga nung local na office mate ko, sabi niya, kasi nakwento ko siya. Tapos sabi niya, pwedeng pa-kopya? Sabi ko, no. Hindi pwede kasi this is for, may bayad ito. Sabi ko sa kanya.
Hindi mo pinakopya sa kanya. Oo ba naman? Pinakopya mo na sana. Hindi. Okay lang yun. Okay lang yung pakopya mo. Okay lang yun. Sabi niya kasi, sabi ko kasi, ano kasi to eh, for online lang to. Hindi siya yung pang, yung opisina ba, yung ano ba, yung format. Gikopyahin niya para sa office. Hindi nga pwede yun. Oo, sabi Hindi ko pwede hindi, yun. hindi siya, pang online lang siya, sabi Mm. ko. When you sent in your assignment, was it approved agad or may corrections pa? Tanong ni Roel. Now, Ah, I explain ko lang. actually, under review pa siya. Okay. Explain mo muna sa kanila ano yung assignment din, Lalami. Ah, yung pag nag-download ka ng VA, Seminar. mayroong assignment. DA Yeah, seminar. VA seminar. Yeah. May after nung mapanood mo lahat-lahat nung ano, mga PDF and video, doon sa end nun, may assignment. So, kailangan gawin yun. Kasi yun yung magiging portfolio mo at yun ang magiging daan yun para makakuha ka ng gig. Or trabaho. Oo. Yan. So, yung kanya, hindi pa niya, ano? Nasubmit mo na ba o Hindi wala pa. pa? Hindi pa niya sinasubmit. Nasubmit na. No, nasubmit ko na nung December. Nung December pa lang, wala pa yan. Oo, Marami na una under sa'yo. review pa. Marami na Oo. una sa'yo. Hindi mo makukuha agad yung sagot yan. By the way, there's no such thing as a person na nag-submit tapos na-approve agad. Oo. Laging may correction at mistake ang mga Mm. lahat ng sinasubmit ninyo. Laging more than 10 pages ang error list. Okay? Wow. Lagi. Okay? Inayos lahat, pati grammar. Bawat page ng tutorial mo titingnan. Pero tingnan nyo naman, Oh. hindi naman kailangan tapusin yon. Hindi naman kailangan mag-perfect ka. Pag nag-apply ka, gawin mo. Oo. Ano ka talaga, kikita ka agad. Di ba? O sabi ko nga, sabi ni Jomar, 3 months, may work ka na. So talagang nangyari yun sa akin. Actually, wala pang 3 months. So gawin nyo na. Mag-join na kayo. Pakita kasi yung website kasi I'm not inviting you to join the seminar. Yung live, hindi na po eh. Mukhang hindi na kayo pwede sa live. I-download nyo na lang siya. Inuna. Okay, i-download nyo siya. Filipino VA. Kasi mukhang puno na kami. Yung live na seminar. So, ang peg ko ngayon, download nyo siya. Tapos, yung marami namang nag-download na kumita, naging effective din sa kanila. To download that, you have to go to filipinova.com. Lalo na yung lalo na yung mga wala sa Pilipinas, mga OFW, download nyo yan. Bumili kayo ng iPad. Yung iPad, yung letter O ha, hindi yung letter A, iPad, hindi yon. Tutukoy ko yung iPad Classic or iPad Touch. Kasi load nyo lahat dun sa iPad. So, ito yung website. Tapos, para nyo ng awa, i-click nyo naman. Gusto nyo malaman magkano, i-click nyo to. Sa ilalim yan, sa pinakailalim yan, yung price ng downloadable. Clear? Sa ilalim yung downloadable. Hanapin nyo lang dyan yung downloads. We're going to create a new page for the downloadable para hindi nyo nahanapin. Pero wala pa eh. Ito, downloadable VA seminar. Now, it means, once you buy, papadala na namin sa inyo yung advanced materials. Kung napapansin nyo sa master group, ang daming mga, ano yan? Quora, ano yan? Reddit. Kasi yun ang mga advanced materials nila eh. So, we're already telling them what to do. We're already teaching them before mag-seminar. Okay? So, makakuha nyo yung advanced material, maintindihan nyo yung pinagkagagawa nila. So, there are two options, the regular and the premium. Okay? So, anong difference? Ayun, basahin nyo dito. Adadtoy ka difference. Okay? Mapan kayo itoy. Yan. Hanapin nyo yung downloadable.
So, merong almost sa dulo. Tapos ito yung mga plus na bonus. Ayan, may additional kayo na webinars. Okay, meron niyang follow-up webinar. Ayan, no? Meron tayong 1-hour follow-up webinar. Schedule lang namin sa inyo. Okay? Pagkatapos ng seminar yan, obviously kasi follow-up, di ba? Okay? Join kayo ng Facebook group namin for VAs lang. Check namin yung work mo. Tapos meron kayong additional na videos. Tapos meron itong bago. Dun sa premium, meron kayong VLE or VA League of Experts 1 month. Normally, may bayad yan. So, deliver na namin sa inyo 1 month na to become a member of the VA League of Experts. Okay, 1 month yan. And the first lesson is how to look for long-term, stable, and high-paying gigs in Odes, Elance, Craigslist, and Freelancer. Okay? May additional pa na critical lessons to prepare your mindset para magsimula yung online career mo. So, instead of the 12,000, 21,000, 5,000, and 6,000 na lang. Downloadable to, downloadable to. Okay? Kasi hindi ko na kayo ma-encourage mag-attend ng live. Pag na-sure na ako dun sa bagong venue na tiningnan namin kanina, na hindi pa namin nabubook kasi may kumuha na eh. Tinatanong pa lang kung seryoso ba kayong kukunin nyo yan. Kung sinabi nilang hindi kami seryoso, kukunin na namin yung venue na bago. It's going to be in McKinley Hill, yung bagong venue. Pero right now, we're still at Tivoli Garden sa Mandaluyong. Okay? So I can't encourage you to attend the live one. I can encourage you to download this one. Okay? Cynthia, we are already sending the advanced lessons to those who purchased for the live seminar. If you haven't gotten yours, send kayo ng email sa amin para ma-check namin kung hindi nyo tatanggap. O buksan nyo yung mga spam folder nyo. Normally, nandun siya sa spam folder. Okay, Docs? Pwede po ba magbago ng venue? We're trying, send the email to Nick. We're trying to change the venue para kasya kayong lahat. Kasi, maraming nag-sign up sa sa Wealth Summit no weekend. So, basta, masikip na. Okay, Docs? So, nasa na tayo? So, thank you for attending. Meron pa ba akong gusto sabihin? Kwentuhan ko kayo. Last kwento. Okay ba kayo? So, finally, where should you go if you're curious, ano ba yung VA seminar na yan? You go to filipinova.com. Okay? Kasama ka si Cynthia dyan. filipinova.com. Ano saan ba yun? filipinova.com. Punta kayo dyan, hanapin yung downloadable, bilhin nyo siya. The prices will increase March. When would the price increase? March 21. Ito grades na to, increase pa to. Pag kumuha kayo ng downloadable, on the specific day hanggang March 22, mas mataas na to, around $1,000 each. Okay, maging 6,000 na tong 5, maging 7,000 na to. So don't wait. Okay, we're doing this so that you will protect your future para hindi ka dependent dyan sa OFW job mo. Okay? Tapos, there's a money back guarantee which is traditional for us. We've always given money back guarantees kasi hindi kami takot. We know this works. So if you're not happy for any reason, we just give you your money back. Okay, Ox? So, ano pa ba? Last words from Lynn? Do you have any message for everyone? Yung mga, anything? Tips, encouragement for everyone? Huwag kayong matakot na mag-explore and kung ano yung goal nyo or yung mga dreams nyo, gawin nyo. And sabi ko nga, ito hindi ko rin naman ini-expect na maano ko tong work from home. And I'm very grateful talaga na nalaman ko to. And very grateful kay Jomar kasi hindi siya madamot. Sinishare niya talaga yung kanyang kaalaman. And ang ano niya na magtumulong sa mga gustong mag-gain work at home at makapiling yung mga family nyo
at family like me. Parang kasi ang tagal ko nang wala sa family ko. Although I'm single, pero yung mga siblings ko, parang kulang yung 2 weeks na ano ko sa Pilipinas. And kahit nasa Pinas pa ako noon, lagi rin akong nag-travel. And hindi ko rin sila masyadong nakakasama, even my parents. So, ngayon wala na sila. So, na-realize ko na kailangan ko nang bumalik ng Pinas para makasama ko sila ng matagal. And grateful talaga ako na I learned this work from home. So, wag na kayong mag-atubili. Mag-download na kayo. And, yun. Yun lang. Pursue your dreams. Yun lang po. And thank you for listening. Salamat, Lynn. Oh, pa-thank you naman kayo kay Lynn. Nababasa naman niya eh. So, thank you naman kayo kasi nahihirapan natin siya ngayong gabi. Kinabahan ng husto yan. Oo, grabe. So, ay naka. Sabi ko nga kay Jasmine eh, sigurado ka Jasmine? Parang 1.5 month pa lang ako as BA. Okay. Okay yan. Ganda yan. First timer. Okay. Salamat everyone. The website to go is filipinova.com. You look for the word download in that entire thing. If I were you and you're a first timer, basahin niyo yung buong page para maintindihan niyo na hindi lang kay Lynn nangyari yan. It's been happening for 4 years na. So, it's been very effective. Okay? So, ano ba? Teka lang, meron akong may nagbigay sa akin ng email. Baka magamit natin yung email. Ay, wala na. Okay. Sige. Here's the website, filipinova.com. And just a ending for me. Okay lang mag-end. Yung parents natin, ay, gusto niyo pa ba ng end o babay na? Pwede nang babay. Sige, babay na. Babay na. Pwede ako babay na lang. Ganun. O sige, yung mga gustong umuwi, uwi na kayo. Ito, alam na naman to eh. Pero baka hindi nyo alam. Yung grandparents natin, yung mundo nila, nagbago. Kasi dating, anong ginagamit nila sa kuryente, Lynn? Nung wala pang kuryente, anong gamit sa probinsya? May tawag doon. Yung Hindi kandila eh. Anong tawag? lampara. Yung gasera, ayun, tama. Gasera, yun. Tama. Diba ng parents natin, naabutan ko pa yun eh. Alam mo yun? Ako din. Probinsya, nagagasera pa kami. Gas yun na may, basta, Yung binobomba. Basta ganun. Gasera pa. Yun. Ang grandparents natin, nag-transition ang mundo nila from gasera to electricity. Nag-transition din yung mundo nila from panggatong, naabutan ko rin to, panggatong to stove, kalan. Yeah. Tapos nag-transition yung mundo nila from dyaryo, wala, to television. Di ba? Tapos, sabi pa nga, nakwento sa akin to nung unang panahon. Nagte-telegram ang lolo ko sa tatay ko. Di ba? Send money, sabi ng tatay ko sa lolo ko. Tapos, at lolo ko money sent. Ganun lang. Nag-transition sila from telegram to telephone. Grandparents natin, nag-change sila eh, no? Actually, hindi natin na-embrace yung fact. Akala mo yung computers na change na yung mundo. Pero, nung time nila, it was gasera to kuryente. Ang laking change nun. Tapos naka-adjust sila. Di ba? Tayo ngayon, nasa gitna tayo ng change. Ang alam natin, trabaho ganito. Tapos, seemingly, we see the world as, it will always be that way. Actually, hindi totoo. Evidence na lang ng buhay ng grandparents natin. Work will not always be what you know it to be. It's starting to change. Becoming an OFW is not going to be the same as it always was. Diba? Na mawawala na rin si OFW job sa Singapore.
So, dahil Oo. naiinip yung mga locals, inaagawan niyo daw sila ng trabaho. Narrow-minded. Sorry. Tama. Sorry na Sabi narrow-minded. nila eh, ang dami-dami ng foreigners. Parang gano'n. Well, Reklamo sila ng reklamo. so, it's changing and I believe this change is small. Just like yung gasera. Maliit lang naman yun. Naging kuryente lang naman, di ba? Pero, pag lumaki ang change na yan, ang daming walang jobs. So, you guys have got to be open to change. Can you type change if you're still here and you're still enjoying this? And change is not something to be afraid of. Ang baliw nyo naman kung hanggang ngayon nagagasera pa rin kayo at nagte-telegram at ano pa ba, nagkakabayo, di ba? Naglalakad, nagkakabayo. An experience nyo may maglakad papuntang simbahan, 3 kilometro. Ako, experience ko na yun. Probinsya. Buhay probinsya. Ako din. Change is very, very, very common as evidenced by yung sobrang laking change ng 20th century, yung 1901, from year 1901 to 1999, sobrang daming changes. Hindi ko pa kina-consider yung computer at internet. Kung sila flexible, kayo pa kaya, dapat lang flexible ka, kundi mawawalan ka ng inheritors, di ba? Mawawalan ka ng taong mag-i-inherit sa mundo mo, di ba? Sa apelyido mo. So change, i-welcome mo lang yan. Like, this is a new thing, maybe. Sasabihin sa'yo ng magulang mo, hindi, yung kuryente, new thing din eh. Niresist din namin yung change na yun. Gusto pa rin namin ng gasera. Until wala nang nagagasera. Yung mga tao sa bundok na lang. Hindi abot ng kuryente. Di ba? So, be friendly with change. Okay lang yan. Okay? As to explore the change, okay lang din yan. Kasi minsan ka lang makakakita ng change na may money back guarantee. Di ba? Hindi katulad noon. So with that, good night. I'd love to see you tomorrow for the 8 a.m. na webinar. Okay? Ang dapat nyong gawin, ang friends ninyo, gising sila ngayon. Nagsumisingit ng Facebook yan. Tama? Sabihin nyo, sumama sa webinar. Okay? Nga lang, hindi ko alam yung link. Hanapin ko yung link. Hey girls, alam niyo yung link para sa webinar sa mamayang umaga? Hanap-hanap ng link. Pag may time, punta niyo sa mastery group yung link. Or ibibigay sa akin ni Nikki. Sandali ah. Alam mo si Nikki very, very big. So magbo-broadcast kami ng link. Pero dapat ngayon eh. Ngayon mo na bigay para o copy and paste na lang nila yung link. Ito na, nag-broadcast na. Ito na po yung link. Papadala ko sa inyong link para you can tell this to your call center friends. Okay, ayan, toink, ayan. O, join na kayo ha. Let them join that and let them send their biggest doubtful questions. Okay, kasi medyo veterano yung interview natin bukas ng umaga. Good night everyone and enjoy your life and kwento nyo sa akin kung hindi nyo na kaya yung traffic sa EDSA. Okay? Good night. God bless. Go to filipinova.com to start changing your life or tell your friends to do so. Lalo na yung mga takot sa change. God bless. Thank you, Lynn. Thank you, Jomar. Thank you, everyone. Good night. Nakalimutan ko. Questions are still going to be entertained by Nikki. If you have any more questions, Nikki is still there because she loves to work at night. Okay. God bless.